Magandang araw po. Ako po si Dr. Mila de la Paz, isang doktora na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan. Sa loob ng maraming dekada, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga pagbabago na kaakibat ng pagtanda na nakatuon sa pagpapanatili ng sigla at kagalingan. Nais kong ibahagi ang isang kwento na sa kasamaang palad ay napakadalas mangyari. Siya ay nakaupo sa kanyang magandang hardin, sa Tagaytay may hawak na gunting na papaligiran ng mga rosas na buong buhay niyang inalagaan. Walang anumang senyales ng kalungkutan, walang paghingi ng tulong, isang babae lamang sa kanyang ika-70 dekada na ang ningning ay dahan-dahang nawala. At ang nakakalungkot, hindi lang siya ang nag-iisa. Taon-taon libu-libong mga nakatatandang kababaihan ang dumaranas ng tahimik na paghina ng sirkulasyon ng dugo at kasabay nito ang unti-unting pagkawala ng enerhiya, ng pagnanasa at ng koneksyon. Napapansin ng kanilang mga kapareha na ang kanilang masiglang spirito ay tila lumalamlam at karamihan ay hindi kailanman nauunawaan kung bakit. Sinisisi nila ang pagtanda, menopause o stress. Ngunit paano kung ang tunay na problema ay isang bagay na mas maliit, isang bagay na hindi nila kailanman inakala? Nakikita ninyo maraming nakatatandang kababaihan ang naniniwala na ang pagnanasa ay kumukupas dahil lamang sa sila'y tumatanda na o ang mahinang sirkulasyon ay bahagi lamang talaga nito. Ngunit narito ang katotohanang walang nagsasabi sa kanila. Madalas nagsisimula ito sa kusina. Opo, ang kinakain ninyo ay maaring sumakal sa daloy ng inyong dugo o magpalaya nito. At kapag nawalan ng sirkulasyon ng katawan, hindi lang ang puso o mga binti ang apektado. Apektado nito ang pinakabuod ng kung ano ang nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay buhay, may pagnanasa at konektado. Sa mahigit 30 taon, nakatrabaho ko ang mga kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70 at maging ika-80 dekada. Mga babaeng pakiramdam nila ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon. Mga babaeng pagod na sa mga hormonal cream na hindi naman gumagana at sa katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Umupo ako, kasama nila, pinakinggan ang kanilang mga takot at ginabayan sila pabalik sa isang buhay na puno ng lakas, kumpiyansa at pagiging malapit na nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng kung ano ang nasa kanilang plato. Dahil narito ang hindi na pagtatanto ng karamihan, bawat subo ninyo ay maaaring nagpapalakas ng inyong sirkulasyon o tahimik na ginugutom ito. At marami sa mga gawin na daladala ninyo sa loob ng maraming dekada, kahit pa ang mga tila malusog, ay maaaring kumakalaban na sa inyo ngayon dahan-dahan at sa paraang tahimik. Ngunit may pag-asa. At ito ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ninyo. Ngayon gagabayan ko kayo sa 5 partikular na prutas, madaling hanapin, abot kaya at suportado ng agham na nakatulong sa aking mga pasyente na maibalik ang sirkulasyon, palakasin ang pagnanasa at bawiin ang pakiramdam ng sigla na akala nila'y matagal nang nawala. Walang reseta, walang gimik, kundi mga tamang natural na kasangkapan lamang sa tamang mga kamay. At samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang ika-5 prutas ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit ito rin ang madalas na hindi naiintindihan. Karamihan sa mga kababaihan ay binabaliwala ito, kahit na ito na marahil ang susi sa muling paggising ng katawan at ng puso. Ngayon, simulan natin sa unang prutas at sa nakakagulat na paraan kung paano nito binubuksan ang daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Naalala ko ang isang partikular na pasyente, si Aling Helen, 67, isang retiradong guro mula sa Laguna. Matalas at palabiro, ngunit tahimik na nakikipaglaban sa isang bagay na napakapribado para aminin. Hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati. Nakaramdam siya ng pamamanhid, hindi lang sa kanyang malamig na mga kamay, kundi pati na rin sa kanyang pagnanais na mapalapit sa kanyang asawa. Ikinatuwiran niya na ito ay dahil sa edad, ngunit mas malalim pa ang katotohanan.
Huminahina na ang kanyang sirkulasyon at gayon din ang kanyang pagnanasa. Noon ko ipinakilala sa kanya ang isang bagay na mukhang simple ang pomegranate o granada. Hindi isang milagrosong gamot, hindi isang suplemento, kundi isang prutas lamang na mayaman sa kulay pula. Isang prutas na matagal nang hindi pinapansin ng mga nakatatandang kababaihan. Narito ang hindi alam ng karamihan. Ang pomegranate ay isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado ng kalikasan para sa inyong mga ugat. Ito ay mayaman sa natural na nitrates at polyphenols na nagpapasigla sa produksyon ng nitric oxide, isang mahalagang molekule na nagsasabi sa inyong mga ugat na mag-relax at lumuwang. Bakit ito mahalaga? Dahil ang magandang daloy ng dugo ang pundasyon ng lahat, enerhiya, memorya, kalusugan ng puso, at oo ng pakiramdam. Kapag bumuti ang sirkulasyon ang dugong mayaman sa oxygen, ay sa wakas ay makakarating sa mga bahaging pinakakailangan nito. Kasama rito, hindi lamang ang inyong puso at utak, kundi pati na rin ang maselang network ng mga ugat sa pelvic region na responsable para sa pagkasigla at natural na lubrikasyon. Para sa mga nakatatandang kababaihan, tulad ni Aling Helen na pakiramdam, ay tila natutulog na ang kanilang katawan, ang isang pagbabagong ito ay nagpabago sa lahat. Sa loob lamang ng ilang linggo ng pagdaragdag ng isang maliit na baso ng pomegranate juice sa kanyang pang-umagang rutina, napansin niya ang pagkakaiba. Naramdaman niyang uminit ang kanyang mga kamay, naging mas matalas ang kanyang pag-iisip, at ibinahagi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Nagsimula na naman silang maghawak kamay ng kanyang asawa habang nanonood ng kanilang paboritong teleserye. Ang pakiramdam na yon ng pagdampi ng simpleng koneksyon ito ay nagbalik. Sinusuportahan din ito ng agham. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng pomegranate ay maaaring makabuluhang mapataas ang daloy ng dugo, mabawasan ang plaque sa mga ugat, at suportahan pa ang balanse ng hormone na lahat ay nag-aambag sa mas matinding pakiramdam at pagnanasa. Hindi lang ito tungkol sa pakikipagtalik. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ikaw ay ikaw muli, buhay handang tumanggap at konektado. Kaya kung kayo ay mahigit 60 na at naghahanap ng natural at mabisang paraan upang suportahan ang inyong sirkulasyon at buhayin muli ang inyong pagnanasa, huwag ninyong baliwalain ang kapangyarihan ng pomegranate. Ang kaunting-kaunti lang araw-araw ay maaring tahimik na magsimulang muling buuin ang kinuha ng panahon at stress. Ngunit gaano man kalakas ang pomegranate, ito ay simula pa lamang. Mayroong isang maliit na prutas na madalas binabaliwala sa frozen aisle na nagtataglay ng isang lihim na sandata laban sa naninigas na mga ugat at kumukupas na pagnanasa. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Si Nanay Margaret ay 73 anyos nang pumasok siya sa aking opisina, isang dating pintor mula sa Baguio Masigla at puno ng mga kwento. Ngunit may kakaiba sa kanyang enerhiya na tila ba mahina. Dahan-dahan siyang nagsalita tungkol sa pakiramdam na hindi na konektado sa sarili niyang katawan. Sabi niya, para akong nakatira sa isang bahay pero hindi ko na maramdaman ang init mula sa pugon. Ang kanyang mga doktor ay nagmungkahi ng mga hormone moisturizer, kahit therapy, ngunit walang sino man ang nakipag-usap sa kanya tungkol sa daloy ng dugo o kung ano ang kanyang kinakain. Nang tanungin ko siya tungkol sa prutas, nagkibit balikat siya. Paminsan-minsan saging siguro peras, pero hindi blueberries. At doon kami nagsimula. Ang mga blueberries, lalo na ang mga ligaw, ay parang maliliit na planta ng kuryente para sa tumatandang sistema ng sirkulasyon. Siksik ang mga ito sa mga antioxidant na tinatawag na anthocyanins, ang mga compound na nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay asul. Ang mga antioxidant na ito ay hindi lang lumalaban sa pinsala sa cell. Direkta nilang naaapektuhan ang inyong mga ugat na ginagawa itong mas flexible at mas madaling tumugon. At napakahalaga niyan pagkatapos ng edad 60.
Nakikita ninyo habang tayo ay tumatanda ang ating mga ugat ay naninigas. Ang paninigas na iyon ay maaaring maghigpit sa daloy ng dugo, magpataas ng presyo ng dugo at magbawas ng supply ng oxygen sa mga organo na pinakakailangan nito, kabilang ang mga maselang tissue na responsable para sa pakiramdam at pagkasigla. Ngunit tinutulungan ng anthocyanins na baligtarin ang prosesong yon. Pinapawi nila ang pamamaga, inaayos ang lining ng mga ugat at itinatag-uyod ang maayos na paggalaw ng dugo mula sa inyong puso patungo sa inyong utak at sa bawat bahagi ninyo na naghahangad na makaramdam na buhay. Sinabi ko kay Nanay Margaret na magsimula sa kalahating tasa lamang ng blueberries sa isang araw. Sariwa man o frozen, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Makalipas ang 2 linggo, tinawagan niya ako, hindi para pag-usapan ng mga sintomas, kundi para sabihin sa akin na isinuot niya ang kanyang paboritong musika at sumayaw sa sala sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi ito isang performance, sabi niya, pero naramdaman kong masaya ako sa sarili kong balat muli. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng blueberries. Hindi lang nila pinapabuti ang sirkulasyon sa teorya, tinutulungan nilang ibalik ang pakiramdam ng pagiging ganap na naroroon sa sarili ninyong katawan. Kapag mas malaya ang daloy ng dugo, tumataas ang enerhiya, bumabalik ang kumpiyansa, at ang banayad na pagnanais para sa koneksyon na dating tila na wala ay tahimik na muling lumilitaw. Ngunit huwag kayong huminto diyan. Mayroon pang isang prutas, makinis, malinamnam, at madalas hindi nauunawaan na nagtataglay ng susi sa pagpapababa ng presyo ng dugo at natural na pagsuporta sa mga hormone ng kababaihan. At malamang ay nasa kusina ninyo na ito ngayon. Pag-usapan natin yan sa susunod. Siging Susan, isang 69 taong gulang na retiradong maestra mula sa Batangas, ay dumating upang makipagkita sa akin. Hindi lamang ang kanyang presyo ng dugo ang kanyang ikinababahala. Ang talagang nagdala sa kanya ay ang lumalaking distansya na nararamdaman niya sa kanyang asawa. Sabi niya, magkatabi kami sa kama, pero pakiramdam ko ay natutulog kami sa magkaibang silid. Hindi dahil nawala na ang pagmamahal, kundi dahil ang pisikal na init ay kumupas na. Nawala na sa kanya ang pakiramdam ng sensual na kislap at sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang bagay na napaka-pisikal, mahinang sirkulasyon, mababang enerhiya at mga pagbabago sa hormone. Siging Susan ay tinanggal na ang junk food, binantayan ng kanyang asin at sinubukan pa ang yoga. Ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin siya umuusad. Doon ko siya tinanong ng isang simpleng tanong, kumakain po ba kayo ng anumang healthy fats? Nag-alala siya at sinabing, ilang taon ko nang iniiwasan ng taba. Hindi ba't iyon ang dapat gawin? Noon ko ipinakilala sa kanya ang abokado. Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan, ngunit ang abokado ay kabilang sa mga pinakamahusay na pagkain na maaari ninyong kainin upang mapabuti ang daloy ng dugo, hindi para saktan ito. Mayaman sila sa monounsaturated fats, ang uri na tumutulong magpababa ng masamang kolesterol habang sinusuportahan ang integridad ng inyong mga ugat. At kasing halaga nito, siksik sila sa potassium, mas marami pa sa saging na natural na nagre-relax sa mga pader ng ugat at nagpapababa ng presyo ng dugo. Ang kombinasyong iyon ay makapangyarihan, lalo na para sa mga kababaihan na mahigit 62 na gustong protektahan ang kanilang puso at ibalik ang kanilang sensualidad. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Naglalaman din ang mga abokado ng bitamina B6 at folate, 2 sustansyang mahalaga para sa malusog na produksyon ng hormon. Pagkatapos ng menopause, kailangan ng ating katawan ang lahat ng suporta na makukuha nito upang mapanatili ang balanse. Sa pamamagitan ng pagpapakain sa inyong katawan ng mga tamang sangkap, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng pagkakataong makaramdam ng katatagan at kasiglahan ng malumanay, natural
at walang masamang epekto para kay Jing. Susan, kasing simple lang ito ng pagdaragdag ng kalahati ng abokado sa kanyang tinapay sa umaga o paghiwa nito sa kanyang salad. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang mga numero, ngunit higit sa lahat, bumuti rin ang kanyang pakiramdam. Sabi niya sa akin, "Mas kalmado ako, mas nakasentro, parang ang katawan ko ay kumikilos, kasama ko muli, hindi laban sa akin." At ang pinakamaganda sa lahat, sila ng kanyang asawa ay nagsimulang muling magkonekta sa mga paraang hindi nila nagawa. Sa loob ng maraming taon, nagsimula sa isang simpleng pagdampi na ngayon ay mainit at katanggap-tanggap na. Ang kislap na yon, hindi lang ito bumalik, lumago pa ito. Kaya kung natatakot kayo sa taba, maaring panahon na para pag-isipang muli ang lahat. At habang sinusuportahan ng abokado ang inyong pundasyon, merong isang prutas na nagsisilbing lihim na sandata para sa pagkasigla, pagbubukas ng inyong mga ugat at pagbibigay sa inyong katawan ng biglaang natural na enerhiya. Tuklasin natin yan sa susunod. Si Kadien ay 71 anyos nang sa wakas ay nag-open up siya sa akin. 5 taon ng biyuda mula siya sa Pampanga, isang malakas at independenteng babae na bumuo ng bagong buhay para sa kanyang sarili. Ngunit sa ilalim ng katatagan na yon ay isang lihim na kalungkutan, hindi na niya nararamdaman na siya ay isang sensual na babae. Sabi niya sa akin, hindi sa namimiss ko ang pagkakaroon ng kapareha. Ang namimiss ko ay ang pakiramdam na buhay ako sa sarili kong balat. Ang katawan ko ay parang tahimik na. Nang suriin ko ang kanyang mga vital sign, malinaw ang sagot, mahinang daloy ng dugo, isang karaniwang issue na nagpapahina sa pakiramdam. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang kinakain at nang banggitin ko ang pakwan, tumawa siya. Hindi ba't para lang yan sa mga picnic? Ang hindi alam ng karamihan ay ang pakwan, lalo na sa laman na malapit sa balat, ay naglalaman ng isang amino acid na tinatawag na citrulline. Ang citrulline ay isang natural na compound na ginagawang arginine ng inyong katawan na siya namang tumutulong sa paggawa ng nitric oxide, ang parehong molecule na tinalakay natin sa pomegranate na nagre-relax at nagpapalawak ng mga ugat. Para sa mga kababaihan na mahigit 60, ito ay kritikal. Habang naninigas ang mga ugat dahil sa edad, ang sirkulasyon sa mga mahahalagang bahagi, kabilang ang pelvic region at clitoris, ay nagsisimulang magdusa. Maaaring mga hulugan iyon ng pagbaba ng sensitivity, hirap sa pagkasigla at pagkakahiwalay ng isip at katawan. Ngunit kapag nagpasok ka ng mga sustansya na natural na nagpapahusay sa daloy ng dugo, lahat ay nagsisimulang magbago. Ang potensyal para sa kasiyahan ay bumabalik, hindi dahil pinilit mo ito, kundi dahil sa wakas ay nakukuha ng iyong katawan ang kailangan nito. Ang pakwan ay lubos ding nakaka-hydrate at mayaman sa mga antioxidant tulad ng lycopene na lalong nagpoprotekta sa kalusugan ng mga ugat. Kapag hydrated ang inyong katawan, mas malayang gumagalaw ang inyong dugo. Kapag suportado ang inyong mga ugat, ang sensualidad ay hindi na parang isang alaala at nagsisimula nang maging isang posibilidad muli. Hindi kailangan ni Kadien ng reseta. Kailangan niya ng isang hiwa ng pakwan tuwing umaga at kaunting pampalakas ng loob. Sa loob ng 1 buwan, sinabi niya sa akin, "Doc, parang may ilaw na bumukas, hindi lang doon sa ibaba, kundi sa lahat ng dako." Bumalik ang kanyang enerhiya, bumalik ang kanyang saya, at naramdaman niyang muling konektado sa sarili niyang katawan sa paraang akala niya ay nawala na magpakailanman. Ang pakwan ay hindi lang isang merienda sa tag-init. Ito ay isang sisidlan ng pagpapanumbalik. Isang prutas na nagpapaalala sa iyong katawan kung paano makaramdam, mayroon man o walang kapareha. Ngunit gaano man kalakas ang kulay rosas na laman na yon, mayroon pang isang prutas na natitira. Simple, madalas, na hindi pinapansin, ngunit mayaman sa mga mineral na nagpoprotekta sa iyong mga nerbiyos, nagpapakalma sa iyong puso
at sumusuporta sa malalim at makabuluhang koneksyon. Ito ang huling piraso sa palaisipang ito at maaring ito na ang pinakamadaling idagdag sa inyong araw. Pag-usapan natin ito. Ngayon sa lahat ng mga prutas na napag-usapan natin ito, marahil ang pinakamakakagulat sa inyo. Hindi ito kakaiba. Hindi ito mahal. Sa katunayan malamang ay nasa inyong kusina na ito ngayon. Ngunit nang banggitin ko ito, sa panimula ang huling prutas na binabaliwala ng napakaraming nakatatandang kababaihan, ang tinutukoy ko ay ang saging. Ngayon bago ninyo ito isantabi bilang isang mabilis na merienda lamang, hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento. Si Lola Eleanor ay 75 anyos nang una ko siyang makilala. Isang retiradong nurse mula sa Cebu Praktikal at mabait ngunit tahimik na nakikipaglaban sa isang bagay na nagpaparamdam sa kanya na hindi na siya ang sarili niya, isang paminsan-minsang pagkabog sa kanyang dibdib, mahinang sirkulasyon at isang lumalaking pakiramdam ng distansya mula sa kanyang asawa sa loob ng 40 taon. Sabi niya, mahal ko pa rin siya ng lubos, ngunit hindi ko na nararamdaman na present ako. Mas malamig ang kanyang mga kamay, balisa ang kanyang mga gabi, at ang pagiging malapit ay naging isang bagay na hindi na lang nila pinag-uusapan. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang dieta, inamin niya na binawasan niya ang mga carbs at asukal kabilang ang mga prutas sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang timbang at presyo ng dugo. Ngunit ang hindi niya napagtanto ay sa paggawa nito inalis niya ang isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng mga mineral na malusog sa puso na magagamit ng mga babaeng kaedad niya. Ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na tumutulong na i-regulate ang tibok ng puso, pag-aani ng tensyon sa mga pader ng ugat at babaan ang antas ng sodium sa daluyan ng dugo. Mahalaga iyon para sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar kung saan madalas maramdaman ng mga tumatandang kababaihan ang pinakamalaking paghina sa pakiramdam. Ngunit hindi lang potassium ang dala ng saging. Nagbibigay din sila ng bitamina B6 na sumusuporta sa paggana ng nerbiyos at tumutulong sa pag-regulate ng mood, dalawang madalas na hindi napapansing piraso ng palaisipan sa pagiging malapit. Kapag mas malayang dumadaloy ang dugo at mas maayos na nagpapadala ng mga signal ang mga nerbiyos, nagsisimulang mabuhay muli ang katawan, hindi lamang sa silid-tulugan, kundi sa pag-uusap, pagdampi, at presensya. Nagsimulang kumain si Lola Eleanor ng isang saging tuwing gabi bilang bahagi ng isang maliit na rutina. Hindi isang dieta, kundi isang pagbabago. At isang araw pumasok ang kanyang asawa sa silid at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Sinabi niya sa akin, "Dok, naramdaman ko. Talagang naramdaman ko. Yung simpleng hawak na yon, dumiretso sa puso ko. Iyan ang kayang gawin ng isang saging. Hindi dahil ito ay magarbong prutas, kundi dahil ito ay pundasyon. Sinusuportahan nito ang puso, ang mga ugat, ang mga nerbiyos, at ang koneksyon sa pagitan nilang lahat. Ngayong nakita na ninyo kung paano mababago ng 5 prutas na ito, ang sirkulasyon at maibabalik ang pagiging malapit. Pagkatapos ng edad 60, pag-ugnayin natin ang lahat at pag-usapan kung paano gagawing pangmatagalan ang mga pagbabagong ito upang hindi lang kayo bumuti ang pakiramdam ngayon, kundi sa mga darating pang taon. Sa huli, hindi ito tungkol sa prutas. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng prutas, isang tahimik na pagbabalik sa mga pangunahing bagay, isang pangalawang pagkakataon. Isang paalala na ang paggaling ay hindi laging nanggagaling sa bote ng gamot o sa opisina ng doktor, kundi minsan mula sa isang bagay na kasing simple ng ating pinipiling kainin sa araw-araw. Sa nakalipas na ilang minuto, tinalakay natin ang 5 prutas: pomegranate o granada, blueberries, abokado, pakwan at saging. Bawat isa ay nagdadala ng higit pa sa mga sustansya. Bawat isa ay nagdadala ng posibilidad. Sama-sama sinusuportahan nila ang daloy ng dugo,
Ginigising ang paggana ng nerbiyos, binabalanse ang mga hormon at ibinabalik ang banayad, ngunit makapangyarihang agos na nagkokonekta sa inyong katawan, sa inyong espiritu at sa inyong puso sa puso ng iba. Mahigit 3 dekada na akong umuupo kasama ang mga kababaihan na naniniwalang tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw. Mga babaeng nahihiya sa kanilang katawan, hindi konektado sa kanilang mga kapareha o pagod na lang sa pakiramdam na pagod. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang tindig nang mapagtanto nilang hindi sila ang problema, kundi ang paraan na walang sino mang nagturo sa kanila kung paano alagaan ang kanilang sarili pagkatapos ng edad 60. At nakita ko ang pagbabago sa kanilang buhay dahan-dahan, ngunit tiyak hindi sa mga dramatikong pamamaraan o mamahaling therapy, kundi sa tahimik at tuloy-tuloy na pag-aalaga. Ang katotohanan ay naaalala pa ng inyong katawan. Nais pa nitong gumaling. Nais pa ring dumaloy ng dugo. Ang pagnanais na makaramdam na buhay, na magmahal, na mahawakan na gumising, na may layunin, wala sa mga yon ang umalis sa inyo. Naghihintay lamang ito. Naghihintay ng isang senyales. At marahil ngayon, ang senyales na yon ay isang bagay na kasing karaniwan ng isang saging o isang dakot ng blueberries o ang katas ng isang pomegranate sa inyong dila. Karapatan ninyong maging komportable sa inyong sariling katawan. Karapatan ninyong magbahagi ng isang tahimik na sandali ng pagiging malapit ng walang pag-aalala o hiya. At higit sa lahat, karapatan ninyong malaman na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkupas. Nangangahulugan ito ng paglalim pagbibigay galang sa katawan na nagdala sa inyo sa napakaraming bagay, pagpapakain dito nang may intensyon pakikinig sa kung ano ang tahimik na hinihiling nito sa inyo sa mahabang panahon. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko sa lahat ng mga tao na ito. Ang pinakamalalalim na pagbabago ay madalas na nagsisimula sa pinakasimpleng mga hakbang. Hindi ito tungkol sa mga engrandeng kilos, kundi sa mga tuloy-tuloy at maliliit na gawa ng pag-aalaga sa sarili na naiipon sa paglipas ng panahon upang bumuo ng isang mas malusog at mas masiglang buhay. Huwag ninyong maliitin ang kapangyarihan ng kung ano ang nasa inyong plato na makaimpluwensya sa inyong nararamdaman sa pisikal man o emosyonal. Ang pagkontrol sa inyong kalusugan, kahit sa tila maliliit na paraan, ay maaring humantong sa isang makabuluhang pagpapanibago ng enerhiya, koneksyon at kagalakan. Kung nakaugnay sa inyo ang mensaheng ito, kahit kaunti sana ay magsimula kayo ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, pumili ng isang prutas, isang maliit na hakbang. Hayaan ninyong maalala ng inyong katawan kung ano ang pakiramdam na muling alagaan. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan sa comments sa ibaba. Gustong-gusto kong marinig mula sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa malusog na pagtanda at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang.